Ano ang inyuhang flow sa pag-explain, igsuon, di ba nindot? Kita niyo? Ibig sabihin, ang explanation nimo is logical kayo, kaya nga naman, because grounded sa kamatuoran, grounded sa evidence, grounded sa facts. Oo. Pato? So, dili ka mahimong bias. So, ibig sabihin, ang inyong inistoryahay, okay, wala siya pwede ma-accuse mo ha, nga ikaw naging arrogant ka, o ikaw ingani ka, kaya nga naman, ang flow sa imuhang ang flow sa imong pag-discuss sa argumento is logical. Dili siya illogical. Karon, balik ta sa pangutana ganyan. Kasi pastor, bisag i-explain na nako, di gyud sa mutuo. Ang problema dili sa imuha, ang problema sa iyaha. Ang pinaka-importante, i-explain nato ang ebidensya, dili ka ang purpose nato para dawaton nila. I-explain nato ang ebidensya para i-prove nato sa ilaha. Unang-una, mali ang ilang claim, dili na pwede i-debunk Christianity at the same time to defend our faith. So kung dili sila mutuo, it's up to them. Bahala na sila. Basta ang imuha, i-presenta nimo ang kamatuoran. Karon, apologetics, wala siya gi-design para mudaog sa argumento. Ang apologetics, gi-design siya to win people to Christ. Ano si purpose? Okay? So sige, ang 7 naman nakapresenta na. Okay, atong 6 down. Oh, napa. Isa sa pag ali na kay mga oras. Wala tayo. Ha? Ano ugma nga wala tayong lain ang taksa. Dali, kaya doon na ako. Dali naman ang response. Manisko pa. Manisko pa. Bahala ko ka na tayo. Makaya ba to? Kaya ba pastor? Kay basig man lipat na sila doon na tingog. Tama no? Gatingog dia ba? Basta mo dito sa dito. Dito na. Okay. Sige. Unsa pa? Okay, sige na kanila. Ini question. At sa katag ng example. Ini question. Pumunta na. Okay, kaya tandaan na to ha. Apologetics, ang mastery sa apologetics is dili na sa may tabo sa isang adlaw, duha ka adlaw, isa ka semana, isa ka bulan. Because ang apologetics, okay, ma-develop maguna siya. Tumato? So apologetics is pwede siya ma-develop, depende sa imuha kung paano nimo i-dedicate ang imong kinabuhi, ang imong time sa pagtuon. Natural din siya, normal na siya. Oo man na siya. Hindi lang tama sa brain, how would you verbalize Murag sama gud sa kuwagod, naman niya kung diri nga di mo tuo sa ako. Diba? Sige lang, mauli na ta. Wala, ako na to. Ako ba na lang? Ha? Diba? So, ibig sabihin Nixon, kaniya, ang among edge, dili as a teacher, is maulang ni siya kaya ng pangkat. Ang pag-develop sa kanyang skill is up to you. Ang samo lang yung matutulungan niya is principle, okay, paano sa i-handle, puto bigyan niya. Pero kung paano niyo sa i-enhance, paano niyo i-develop na siya, so depende na sa inyo. Ang sulti na ako, isang sa consistency is very important. Ito? So dapat, muna itong buhatan. Okay. So yun yung question. Pa? Sige nga niya, kung wala na kaano sa ilang response ato, magulit niyo, buhatan niyo assignment niya kay ako ang tanawon. Ako lang tanawon. Kaya mo discuss ta, balik, start na niya punta mga oras, tapos mo tatay yung buhaton, saka ta mo discuss ta o gano'n. Saka ta mo discuss yung golden rule. Oo, famous siya. Okay, tandaan nyo ha, kani siya atong gibuhat diri nga statement. Kani siya nga statement ni siya is, kumbaga pa,
dili ni siya ako baga pang statement nga kanang lapad nga statement ha. Usahay sa argumento na ay statement ng gibuy-an na dili lang siya isa ka sentence kundi 30 tasa. So kung maka-practice ka sa ingani nimo nga thinking, dapat kabalupod ka paano mo itibay sa siya, isa-isahon na nimo. Kasi usahay man go pag istorya sa diretso, nag-claim siya, maumaw ni siya. So dapat bantayan nimo na. Tapos pag when you address, kay kana siya taas mo guni ang istorya, dapat i-address nimo to siya, balaan nimo dito kung unsa ang ipang-address nimo dito ng claim niya. Diba? Una-una, sulti siya. Ako brad, di ko mutuo nga naay Ginoo. Kay nga naman, kumbaga pa dili man gud ko religious. Dili man gud sama ninyo, dili man gud ko pareho sa Kristohanon. O second, di ko mutuo Bible. O tanawan niyo pila na yang claim? Duha na. So imuha na siyang bantayan. Paminaw gyud. Kay nga naman pag-address nimo ana, isa-isa hapon. Una, i-address nimo yung first premise. Nagsulti siya dito, was nito o Ginoo. Second yung premise, i-address nimo sa Bible. Okay, so bantayan nimo na. Kay nga naman, para hanay. Ato ang ginubuhat ng good, alam, pagpangutanat, tubag diretso, pagay sa kauman, mutubag na, tibag ganay na ta. Pag-uman, layo na tayo. Ino na sa bantayan. Nauna pa na nila, i-address na nato na isa yung premise. Nagsulti ka, ng Ginoo, di mo na. Ano lang. Ayaw po. Anya. Listen page. Okay. Sige, ini question. Kung kana ako ng mga question kay sa previous na ko ng answer ba learning kana mga intelligent before question daw pastor like ngayon nga unsay nag-una itlog manok Manok, oy. Mabinog ko Okay. katong itlog ug way maglumlum, oy. Okay, kung na siya, mahulog na siya dito sa false dilemma. Kay two options ang gine-represent niya. Tandaan na to kung atong tanawon na siya, false dilemma na siya ng logic. Kaya nga naman, kung atong tanawon, asa day nag-start ang life? Wala man nag-start ang life sa manok o sa itlog. Asa nag-start ang life? Itlog. Ang kinabuhi wala nag-start sa manok. Ang kinabuhi wala nag-start sa itlog. Kaya ang ilang premise mong dito lang ka manok ka, dito lang duha. Pero ang pangutana diya, na third option. Asa nag-start ang kinabuhi? Kasi itlog, dahil manahin yung itlog. Magkaanay, ano ba? Muraglahi ang ano na. Duwang option na ba? Ano sa scientific explanation o spiritual? Kung scientific na sa brand, di mo na. Okay. Ibig sabihin, kung atong tanawon biblically speaking, ang life nag-start ay God. Because in the beginning, God created. So, you mean to say, ipakita nito siyang flow. Challenge sa kunin mo. I-challenge mo siya. Ano na? Challenge mo, pangutanan mo. Okay, asa di ay nagsugod ang kinabuhi? Sa itlog? Sa una. Simple. Diba? So, pangutanan mo siya, asa nagsugod diya? Ang pangutanan mo kung kisa una. Pero ang kinabuhi, asa nagsugod? Okay, challenge mo na. Itlog. Itlog. Pag mo sa itlog. Kung ingani ato ang sa anay karon, dugay na ko takauli ani ba? Di ano mo itlog sa. Okay. Sige. Ini ano? Ini kasyon. Okay. Itlog. Okay. Tanada. Logically speaking, so when God created, very clear, God created animals in different kinds. So, ibig sabihin, hayop yun na. Dili itlog. Di man kaya So, ang kinabuhi, Brad, huwag ginabuhi sa itlog. ang gisogo ko no pastor, ni kuan. Gisogo ko no Ginoo ni Adan kay magkuha duha ka itlog sa kuan.
Kali mga istorya nga nga nun. Gaya na kita kaulian niya ba? Oo, tawa ninyo. Sobrang studio. Panay mo numnom. Oo. Undahan mo na ito na. Ito nga na. Yan. Kita mga manong ka ba? Eh, mabinugok lagi basta way maglumlom. Mabinugok eh. Okay. Mga pa incubator sa Sige. Di. Mari ka? Bulpen. Pinamuli lang yun. Okay. Sige, nga din ba ito? Ay, praise na. Oh, praise ta. Request ako tayo sa pagtindog. Okay, mag-ampo ta. Salamat sa inyo. Okay, at least, lingaw na po na ako. Ikaw, John Marjon. Okay, sige. Okay, let's bow down our hands and let us pray to God. Father in heaven, thank you, Lord, for this wonderful night that you've given to us. Thank you, Lord, for my brothers and sisters. Thank you, Lord God, for learnings na imong gihatag ka namin. Lord, even as we depart from this place, guide us, O God, and protect us always, na makaabot kami sa mga panimalay nga safe and sound. And for tomorrow's activity, ikaw ang Ginoo nga mag-restore sa mga kusog, na ikaw, Lord God, ang Ginoo nga maghahatag sa mo og kahibalo, pagyud more, na sa among pagtuon ugma, Ginoo, daghan kami makuha nga mga pagtulunan gikan kanimo. Lord, thank you sa ako mga iso nga natin karon, ikaw ang Ginoo nga always mag-bless sa ilaha, dili lang sa financial nila, dili na sa kusog, imong ihatag sila physically, but most especially, Lord God, sa spiritual na aspeto sa kinabuhi. Daghang salamat sa imong kaayo sa kinabuhi. Huwag ka na pag-ampo, ginabalik namin kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Kana. God bless. And see you tomorrow. Yes, sa mga attendance. Sa mga attendance. Itlog yun, itlog. Basta ako eh.